Welcome back po sa Panahon TV at mga kababayan, para po sa mga maagang aalis ng kanilang mga tahanan. Alamin po natin gaano kaya kalaki ang chance na makaranas kayo ng mga pag-ulan sa mga susunod na oras. Alamin po natin yan sa pamamagitan ng Project NOAA ng DOST. So ito po makikita po natin sa Project NOAA website kung saan nandito po ang mapa ng Pilipinas at kung mapapansin nyo po meron pong iba't ibang mga kulay yung ating mapa. So ibig sabihin po nito, yan po yung percentage ng chance of rain na makikita naman po natin dito sa ating color scale. So unahin po natin yung mga areas kung saan nakikita po natin na medyo malaki ang tsansa na magkaroon ng mga pag-ulan sa susunod na 1 hanggang 4 na oras. Kabilang po dito itong malaking bahagi po ng Caraga and Davao Region. Inaasahan po natin dito ang pagkakaroon ng 60 to 90% chance of rain. At para po dito sa natitirang bahagi naman po ng Mindanao, ganoon din dito sa Visayas, pati na rin po dito sa Luzon, inaasahan naman po natin ang 10 to 30% chance of rain. Gayun pa man, posible pa pong magkaroon ng mga pagbabago dito, kaya para po kayo mismo ay makita ang mga detalyeng ito, puntahan lang po ang aming website sa www.panahon.tv para po mapuntahan din ninyo ang Project NOAA ng DOST. At mga kababayan, mainit na po ang panahon ngayon at halos hindi rin po napapadalas ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon. Ano kaya ang epekto nito sa ating mga dams? Alamin po natin yan mula sa datos ng Pag-asa. So binabantayan pa rin po natin ang 3 major dams dito po yan sa Luzon, kabilang na ang Magat Dam, Pantabangan at ganoon din itong Angat Dam. Unahin po natin itong Angat Dam kung saan ito po ay matatagpuan natin sa Norzagaray, Bulacan. At dito po tayo kumukuha ng water supply sa Metro Manila at sa mga karatig po nating lugar. Ayon po sa ating Weather Bureau, kahapon po March 5, meron po itong 202.95 meters. At kung titingnan po natin sa water level nito noong March 4, yan po meron po yan 203.22 meters. Ibig sabihin po nito, nagkaroon ng pagbaba sa water level nito na umabot ng negative 0.27 meters. Sa ngayon naman po ay below pa naman ito sa kanyang spilling level na 210 meters, pero patuloy nga po natin babantayan pa ang patuloy po nitong pagbaba dahil nga po tayo ay malapit na sa init na panahon dito sa Pilipinas. At yung ikalawang doon po na ating po nga i-monitor, yan naman po yung Magat Dam na matatagpuan po natin sa bahagi naman ng Isabela. So dito naman po nakadepende ang ating mga kababayan magsasaka para po yan sa kanilang mga sakahan. Dito po yan sa bahagi ng Northern Luzon. Ayon po sa Pag-asa, kahapon po araw ng Huwebes, meron po yung 178.57 meters. At mula po sa water level nito na 178.87 meters noong Miyerkules, nagkaroon po ito ng decrease sa water level na umabot ng negative 0.30 meters. Sa ngayon po, yan po ay mababa pa rin sa kanyang flood season high water level na 190 meters. At yung ikatlong dam po na ating pong i-monitor, yan naman yung Pantabangan Dam, matatagpuan po natin sa May Nueva Ecija. So dito man po kumukuha ng water supply ang ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga farmers para po yan sa kanilang mga taniman. Dito po yan sa may gitnang Luzon. Kahapon po meron po yung 192.04 meters at mula po sa kanyang water level noong March 4, 2015, meron po yung 192.33 meters. Ibig sabihin po nito, nakitaan din po natin yan ang pagbaba sa water level na umabot ng negative 0.29 meters. Napakalayo na po niyan dito sa kanyang spilling level na 216 meters. So patuloy po kayo tumutok, dito lang po yan sa Panahon TV para po malaman po natin ang update ng Pag-asa tungkol dito sa mga major dams na ating binabantayan sa bahagi ng Luzon. At ngayon po alamin na po natin gaano kaya kainit o kalamigan lagay ng ating panahon sa mga susunod na oras. Alamin po natin agwat ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Unahin po natin dito sa Luzon, syempre dito sa Baguio City, malamig pa rin po ang panahon sa 14 to 25 degrees Celsius. Habang dito naman po sa Puerto Princesa, mataas na ang temperature rin siya, aabot ng 25 to 31 degrees Celsius. Dumako naman tayo sa Visayas para po dito sa Iloilo and Bacolod. Inaasahan po natin ang 23 to 30 degrees Celsius. Habang dito naman po sa bahagi ng Metro Cebu, mas mataas ang 24 to 31 degrees Celsius. At dumako naman po tayo sa Mindanao area. For Metro Davao, inaasahan po natin ang 24 to 32 degrees Celsius. At para naman sa ating mga kababayan, dito po yan sa Cagayan de Oro, meron po kayong 22 to 31 degrees Celsius. Sa iba pang usapan, bukod po sa pagdiriwang ng Women's Month, ang buwan ng Marso ay tinalaga rin bilang Fire Prevention Month. Bilang isang mamamayang may alam, dapat maging bukas ang ating kamalayan sa panganib nito, kaya narito po ang ilang impormasyon tungkol sa sunog.
Ang mga pwedeng pagmulan po nito ay electrical malfunction. Maaari rin po yung tagas o leak sa mga LPG tanks. Posible ring pagmula ng sunog ang gas lamps at ganoon din po ang mga sinindihang kandila. At ang isa rin po sa pinaka-common na dahilan po ng sunog ay ang stove na naiwan pong nakabukas. At kung magkaroon naman po ng sunog, dapat po tandaan po natin itong stop, drop, and roll. Sa stop, unahin po natin ito, huwag pong tumakbo, huwag magpanik, at huwag hawakan ng apoy. Next, drop to the ground, lie down flat with legs out. At para po hindi po makalanghap ng usok, takpan pong mabuti ang inyong muka. At pangatlo, roll around, iwasan po ang apoy at agad na umalis sa lugar na nasusunog upang makahingi ng medical help. So tandaan po natin ito, muli po, yan po ay stop, drop, and roll at ang paalalang ito po ay mula sa BFP o Bureau of Fire Protection. Marami pang dapat malaman, magbabalik pa po ang Panahon TV.